ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ko yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, Your Honor. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Pinenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. Hindi ibig sabihin na artista si Maricel Soriano ay dapat siyang bigyan ng special treatment, subalit ito nga ang naganap sa Senate hearing ukol sa PDLX na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa kasama ang dalawang artistang senador na si Robin Padilla at Senator Jenggoy Estrada. Halatang pinuprotektahan siya ni na Senator Estrada at Padilla, halatang napakalambot din ni Senator Bato sa kanya. Bagamat nagawa niyang umamin na siya ang dating may-ari ng kontrobersyal na condominium unit sa Rockwell, dapat ay binuksan niya ang mga tanong kay Soriano tulad ng mga sumusunod. Personal ba niyang kilala si Bongbong Marcos? Nakapunta na ba siya sa condominium unit niya sa Rockwell? Ilang beses na ba siya naroon? Sino ang kanyang mga kasama, kung mayroon man? May kilala ba siyang Martin Araneta, at ano ang relasyon niya sa kanya? Sa halip, si Senador Bato ang nag-baby kay Soriano, nagtrato sa kanya na parang isang diyosa at halatang na Starstruck pa. Ibinunyag ni Soriano na naibenta na niya ang nasabing unit noong 2012. Kaya naman nakakatuwang alamin kung anong buwan dahil noong Marso 2012 ang operasyon ng PDEA sa pangunguna ni Morales. Itinanggi rin ni Soriano ang mga alegasyon ng pagmamaltrato na iniulat ng kanyang dalawang kasambahay noong 2011 at ayon sa kanya, siya ay ninakawan ng mga ito. Gayunpaman, sa maraming mga panayam sa TV at mga artikulo ng balita, lihim niyang inamin ang kanilang mga akusasyon, kabilang ang paggamit ng droga. Nakakadismaya na hindi man lang hinarap ni Senator Bato si Soriano sa mga katotohanan ito. In sum, ang pagdinig ngayon ay naging sarswela daw kasama si Maricel Soriano, na binansagan sa industriya ng pelikula sa Pilipinas bilang Diamond Star. Subalit may kasabihan nga na, ang mga sinungaling ay mapupunta sa impyerno. Habang inamin ni Maricel Soriano na siya ay nagmamay-ari noon ng isang condominium unit sa Rockwell, partikular sa Unit 46C Rizal Tower, Rockwell itinanggi naman niya ang mga paratang laban sa kanya ng dalawa sa kanyang mga kasambahay na nagmaltrato sa kanila at nakita siyang tumitira ng droga. Kahit na pati sa internet ay bumabaha ng mga panayam sa TV at mga artikulo ng balita tungkol sa kanyang mga lihim na pag-amin sa mga akusasyon. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang pag-amin ng pagmamay-ari ng nasabing condominium ay naglalagay sa kanya sa condominium unit sa isang pagkakataon na nagtatatag ng isang circumstantial evidence. Ang isang masinsinan at seryosong pagsisiyasat ay tiyak na mahahalata ang katotohanan at humantong sa maraming pagtuklas. Kaya naman ang pagsisinungaling daw na ito ni Maricel Soriano under oath ay hindi pinansin ng mga senador. Ayon nga kay Sas Sasut ay, bakit naging soft ka Senator Ronald Bato de la Rosa, nagsinungaling sa'yo si Maricel about sa kasambahay niya? And deadma ka, pero kay Morales grabe kayo? Samantala, may isang comment naman ngayon ang umaagaw sa pansin ng mga netizens, ito ay patungkol sa kung sino ang informant ni Morales, ayon sa post na ito ay, breaking news. There are more than just one informant. One informant is very close to Maricel Soriano, has the same surname whose father is a supporter of PRRD. Both are showbiz personalities. Given Morales' previous revelation that the informant's intent was just to bring Maricel Soriano to a rehab, the suspected informant's identity, who is very close to her, is very plausible.